ng bagay-bagay may kapanahunan. Lahat ng sa mundong ito ay may dahilan. Dito niya ako napabilib, and I think maraming Pilipinong bumilib dito. Napapahiya tayo sa buong mundo. At napiperwisyo natin ang ating mga overseas Filipino workers, mga expatriates, na nagtatravel sa airport dahil sa mga laglag bala. Yes. Sa loob ng 3 or 4 na taon, hindi na-solve ni late President Noynoy Aquino. Nakakahiya. Ang daming biniktima ng sindikato na ito. Kay Rodrigo Duterte, 3 days tapos. Tigil ang laglag bala, hindi na nakabalik hanggang ngayon. Where can you find that kind of leadership? Number 2, nang sinabi niya na talagang magiging matiwasay ang mga barangay iskinita at wala nang maghahari-arian ng mga maton at drogista sa mga barangay at ligtas na makakalakad ang mga mamamayang sumusunod sa batas. Ginawa talaga niya ng totoo. Oh, may mga nangyaring namatay. May mga nagreklamo. May mga namatay din na pulis. But there are the courts that you can go and complain. Yeah. Yes. Pero overall, automatic in a matter of 3 months na umupo siya. First 3 months niya, 68% ang ibinagsak ng National Crime Index. Yes. Nationwide. Lalo na ang rape, ang homicide, murder, and robbery. So, ibig sabihin, natakot ang mga kriminal talaga sa kanya. At sa aking pamilya, 7 sa mga pinsan ko ang tumino at iniwan ang droga at sila ay naging matinong mamamayan dahil naging presidente ang isang Rodrigo Duterte. Dahil ba sa takot? Fear factor. Fear factor. Yan, And dali na respect natin yan. sa batas. Yan. Okay. Dali na natin yan ganyan talakayin sa fear factor, no? Kung saan, ayun naging pahayag ni VACC Boy Evangelista na parang nawawala na ng takot ang mga kriminal. Nakikita naman natin na sunod-sunod. Kaya Eric, for example, balikan ko lang yung sa nangyayari sa ating airport. Alam mo ba na maraming nagre-reklamo sa customs? Oh, grabe. Yung Oh, balikbayan sa pa. boxes. Yung ano, Binubutas. diba, kumain ng... Yung balikbayan boxes Oh. ka, Eric. Officer? Ngayon maraming nagre-reklamo pero naglulok ng wala. pera, Frank, na Chocolate daw, dollars. sabi. Oo. Maliban doon. Yung mga Eric, alahas, relos, Dami. nawawala. yung kinukunan na ito ang pinaka... Naalala mo, nung nagsabi si Ka Eric, kung kayo'y nakita ng ganyan, ay mag-ingay kayo. At sampalin nyo. Gamitin nyo ang inyong karapatan na mag-ingay bilang isang Pilipino kung dyan sa airport na huwag kayong tumahimik. At sabi niya, pupuntahan ko kayo. Pupuntahan ko kayo. Pero ngayon Ka Eric, ang masaklap. Nangyayari pero wala daw inilalabas. At tahimik Correct. pa rin Ka Eric. Fear At factor. maraming nangyayari na kinukunan niya ng mga Exactly. balikbayan boxes. At pati mga abusadong pulis nawala sa panahon niya, Frank. Natakot sa kanya. Naalala mo, Frank, ang pinakareklamo noon ng protector ay mga pulis. Inamin naman niya ng PNP, even si Bato de la Rosa, ng siyang chief PNP. But under his leadership, yung mga tiwaling pulis at mga involved sa droga, Frank, ubos, tanggal, alis, at tumiklop. Yes. At sana hindi na makabalik. Sana. Ang bilibid. Yes. Lahat na yan, ang mga malaking Chinese drug lords dyan, ay inisa-isa yan at pinaghihiwalay at pinutol ang kanilang sungay na dati na mayagpag sa panahon ni Laila de Lima ng siyang DOJ Secretary. At meron din Yun. impormasyon ka, Eric, di ba? Na kumakalat. Ito yung presyohan ng illegal na droga Ayun. sa cocaine. Kung dati, though meron pa rin, kasi di naman basta-basta mawawala, kaya humingi ng tawad din ng ating Pangulo, pero he did his best. Former President Rodrigo Duterte. Doon dati ay nasa 5,000 ang gramo, kung di ako nagkakamali, ng cocaine. High-grade cocaine yan. High-grade cocaine. Ngayon Ka, Eric, sa sobrang dami ng supply daw, ay bumaba from 5,000 to 900 pesos. Less than 1,000. So everyone na gustong makaano, Ng droga. ibig sabihin grabe ang supply. That's the equivalent kung bumaba eh. Oo. So, Diba? malinaw Ito yung ito isa ng sa mga mga- indicators, Frank. Ang Yeah. fear factor na wala. Ang isa pang nagugustuhan ng taong bayan, Miss Ina, bago tayo lumipat sa isa pang mahalagang talakayan, sa seryoso na looming impact in effect ng El Nino at jeepney phase-out at anong dapat ihanda natin, ito pa, si Rodrigo Duterte nang siyang presidente po. At nang sinabi niya na lumapit sa kanya ang mga nandaraya sa buwis. We will mention Mighty. Yes. Mighty Tobacco. Sapagkat ito, Frank, open knowledge ito, news ito. At nakikipag-ariglo sila noon sa kanilang tax delinquency na dinaya ang buwis at iba pa, mga kaso sa smuggling. Si Rodrigo Duterte ang
patupad na bayaran nila ng bilyon-bilyon ang kanilang buwis at in spite of the attempt na siya ay i-bribe. Hindi lumusot. Even ang PAL, if I'm Even not ang Philippine Airlines sa kanilang paggamit nila, Ginoong lusyutan ng kanilang kakulangan sa buwis at mga pagbabayad sa revenue sa gobyerno sa Terminal 3, nagbayad ng buwis. Dahil lamang Billion din. tinawagan sila at pinabutan na gusto ng presidente na magbayad kayo ng inyong mga utang, otherwise i-take over ang Terminal 3 na yan at matitigil ang inyong operation. Ano pa? Nang mag-attempt na magpatupad ng paniningil sa buwis, sa metro ng tubig, more than 12 pesos dahil nanalo daw sila sa International Trade Arbitration Court sa Singapore. Ang Manila at Maynilad Water, Brother Franco, ng mga malalaking oligarkiya, Pangilinan, Ayala, Lopez, sino ang pumigil nito? At sinabing subukan nyo at ako at ang pamahalaan ay maninindigan na matitigil ang inyong paggamit ng tubig na pagmamayari ng taong bayan, which is a patrimonial right and patrimonial source ng natural wealth ng bansa. Tumigil at hindi na ipatupad ang 12 pesos and 50 centavos per cubic meter na paniningil sa tubig na presyo dahil lamang sa kanilang pagrespeto, paggalang at pag-aalangan na abusuhin ang ordinaryong mamamayan. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi ka pwedeng maghari-harian sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng maging maton, mayor, gobernador, congressman, senador, kapitan sa barangay, o sino pa man, pulis at military, walang pwedeng maghari-harian over the people. Yun ang mensahe ni Duterte noon. May dugtong lang ako kasi naalala ko to dahil lang komento natin mga kababayan noon. Taga Mindanao kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero siya lang ang nagkaroon ng will na ipalinis ang Manila Bay at ang Boracay. Exactly. Grabe Miss din yung Ina, pinagdaanan ng mga panahon. never done before. Miss Ina, napunta malapit ito sa lugar ko, Brother Franco, ang Boracay. Ang malalaking hotel at resorts dyan, abusado. Sorry sa kumakain. Ang kanilang waste, direkta yan, nakabaon, nakatago, pero ang buga sa dagat. Sino nagpasarado para sila ay tumuwid ang mga kanilang illegal construction at illegal na mga disposal ng mga dumi ng kanilang negosyo? Rodrigo Duterte lang ang gumawa niyan. Yes. Actually, gusto lang may dagdag ka, Eric. Siyempre, kahapon, even nung Pasko, yung pinaayos na Manila Bay ay dinagsa ng maraming nating kababayan. Na dati Ganun siya ay kaganda. pinupunasan na Dati walang puro saysay basura. daw. Oo. Di ba? Pinaganda. Yung Ayun ang Dolomite pagbabago. Beach na Yung sinasabi. Dolomite Beach, yung Dolomite Ginamit ng CPP na sinisiraan ng CPP, NPA, Oh, nila, dahil daw Franz ito Castro, ay... nila. Oh, yan, mga solsolero Gusto at kasi mga... nila yung mga madudumi, di ba? Oh, tama, dugyot. Gusto ko lang din Dugit isingit eh. dito ka, Erica. Ito, maganda rin na nabanggit dito ni sa ating mga Sige, sa chat go. box si Miss Eddie Baby Pink Roslyn yan. PRRD increase the salary of teachers and Yes. soldiers Nurses and pa. policemen. Nurses pa. And nurses pa. From 7,000 and 8,000 range, naging 16,000 to And I think 18,000. yung buong Laki, government diba? employees natin, di ba? Meron tranche yun eh. sa kanya. Pinalaki ka, Eric, di ba? Na, At ito pa, Frank, ang hindi makakalimutan ng taong bayan. Sa Iraq at sa Syria, Yes. 3 taon di matapos-tapos ang digmaan sa ISIS. Sa Marawi, 4 na buwan tinapos ni Rodrigo Duterte at ng pamahalaan. Dami talaga. Bilib at saludo ang malalaking bansa na natapos natin ng mauti ISIS at DI Daula Islamiyah na mga pagkilos sa digmaan sa Marawi at na-handle ng maayos at na ipakita ni Rodrigo Duterte na alam niyo kung saan nangyari ito, Brother Frank? Nasa Moscow siya nang nilusob ang Marawi ng ISIS Mauti Group. Yes, the day, no? At the day na imi-meet niya si Putin, he canceled immediately the meeting with Putin at umuwi siya at hinarap ang krisis na ito. That's Rodrigo Duterte. The Yan. kind of decisive leadership na hinahanap ng mamamayang Pilipino. Of course, hindi siya santo. Yes. Hindi siya santo papa. Hindi siya Diyos para hindi siya magkamali. But for all, the overall assessment impact ng kanyang pagiging Pangulo, that kind of political leadership, lalo na sa CPP, NPA, NDF, Yun ang paborito ng part. yun. Ilang porsyento ba ang dumapa ng NPA? 80% ng bumaba siya, lugmok ang NPA at ang kanilang naghihingalong kilusan ay hindi na makahinga, ngayon lang nagre-recover dahil sa kanilang unholy alliance with the Speaker of the House at nagagamit nila ang lower house sa Kongreso para magmaniobra. Under the time of Rodrigo Duterte, ang kanilang bogus at peke na peace talks hindi naka-take off. Teka lang, Ka Eric, mayroong napansin kababayan natin dito. Sabi niya, bakit parang year-ender to ni Pangulong Duterte? Ay, Usapan hindi natin maiiwasan po
sapagkat kailangang malaman ng taong bayan ano po ang mga dahilan. Bakit wala na siya sa kapangyarihan Yun. at si Duterte pa rin ang hinahanap ng mga tao.